Paano ba gumawa ng People Power Revolution at ano ang proseso nito? Tapusin ninyo hanggang dulo para malaman nyo. Ang proseso ng paggawa ng People Power Revolution ay maaaring hatiin sa ilang mga hakbang na naglalayong mag-organisa at magpahayag ng sama-samang pagkilos laban sa isang hindi makatarungang pamahalaan. Narito ang mga pangunahing hakbang. 1. Pagbuo ng kamalayan at pagkakaisa. Ang unang hakbang sa anumang revolusyon ay ang pagbuo ng kamalayan sa mga isyu na nagiging sanhi ng hindi kasiyahan sa lipunan. Kailangan itong simulan sa pamamagitan ng edukasyon, magbigay ng impormasyon tungkol sa mga katiwalian, pang-aabuso, at iba pang mga isyu na nagiging dahilan ng galit ng mamamayan. Pagsasama-sama, magtipon-tipon ng mga tao mula sa iba't ibang sektor, mga estudyante, manggagawa, relihiyoso, at iba pa, upang bumuo ng isang malawak na alyansa. 2. Paghahanap ng liderato. Mahalaga ang pagkakaroon ng matibay na liderato upang gabayan ang kilusan. Ang mga leader ay dapat magkaroon ng kredibilidad, dapat silang kilala at respetado sa kanilang komunidad. Makipag-ugnayan, makipag-usap sa iba pang grupo at organisasyon upang palawakin ang suporta. 3. Pagsasagawa ng mga aktibidad. Upang maipakita ang sama-samang damdamin, kinakailangan ng iba't ibang aktibidad tulad ng mga rally at demonstrasyon, magdaos ng malalaking pagtitipon upang ipakita ang lakas at pagkakaisa. Civil disobedience, hikayatin ng mamamayan na huwag makilahok o sumunod sa mga batas o patakaran na itinuturing nilang hindi makatarungan. 4. Paggamit ng media. Mahalaga rin ang papel ng media upang maikalat ang mensahe at makuha ang suporta mula sa mas maraming tao. Social media, gamitin ito upang ipakalat ang impormasyon, balita, at updates tungkol sa kilusan. Radyo at telebisyon, makipagtulungan sa mga istasyon para maipahayag ang boses ng revolusyon. 5. Pagbuo ng suporta mula sa ibang sektor. Dapat ding magkaroon ng suporta mula sa iba pang sektor tulad ng relihiyon. Ang suporta mula sa simbahan ay maaaring magbigay diin at moral na lakas. Politika, makipag-alyansa sa mga oposisyon o partido politikal na tutol sa kasalukuyang pamahalaan. 6. Pagsasagawa ng malawakang mobilisasyon. Kapag handa na ang lahat, kailangan ng isagawa ang mobilisasyon. Tiyakin ang seguridad, siguraduhing may sapat na plano para protektahan ang mga kalahok mula sa posibleng karahasan. Pagpaplano, magtakda kung saan gaganapin ang pangunahing demonstrasyon tulad ng EDSA at tiyaking mayroong sapat na tao para dito. 7. Pananatili at pagpapanatili. Sa panahon mismo ng revolusyon, mahalaga ring panatilihin ang momentum. Patuloy na komunikasyon, panatilihing nakikipag-usap at nakikipag-coordinate para mapanatili ang sigla. Pagpapahayag, patuloy na ipahayag kung ano talaga ang layunin upang hindi mawala ang tiwala at suporta mula sa masa. 8. Pagtanggap o pagpapalis. Sa huli, maaaring umabot ito sa punto kung saan pagtanggap kung matagumpay, maaaring tanggapin o iluklok bilang bagong pamahalaan. Pagpapalis, kung hindi naman matagumpay, maaaring bumalik muli para muling magsimula o magplano para sa susunod na pagkakataon. Sa kabuuan, mahalaga ang pagkakaisa, edukasyon, tamang liderato, paggamit ng media, at masusing pagpaplano upang maisakatuparan ang isang people power revolution.